Sir and PCO Undersecretary Claire Castro mga kasama para pag-usapan ng mga ilang usapin at mga aktibidad ng ating Pangulo ngayong araw. Alright, Yuse, good morning! Yes, good morning, partner. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Good morning. Advance Happy Valentine's Day. Oo nga mukhang bulaklak na ang pinag-uusapan nyo. Naalala ko tuloy nung panahon ng programa nating Usapang Batas, nagdadala pa tayo ng mga balloons. Yes. Oo. Alright. Speaking of Valentine's, unahin ko na. Anong plano ng Pangulo? sa Malacanang lang? May LEDAC meeting mamaya. May LEDAC meeting? Oo, may LEDAC meeting Okay. mamaya. So, may briefing, mga 1 o'clock. So, tignan natin kung ano pag-uusapan muna mamaya sa LEDAC. Oo. Tuloy ba yung yung pagbisita ng Pangulo kay Mayor Lenny? Wala pang invitation from Mayor Lenny. Okay. So wala pang invitation? Kasi parang may gano'n akong Wala narinig, pa siyang, partner. wala pang invitation. So, we're just waiting for that. Oo. Pero kanino galing yung partner? Yung imbitasyon. Yung balita na... Mukhang natanong lang si VP Lenny kasi syempre pag may nag-interview sa kanya, kung nakapunta na ba yung Pangulo doon, sabi niya, ang nadinig natin last year, Oo. dahil sa Peña Francia, ang sabi niya, siguro meron daw yata siyang papaayos something na mas maganda ma-invite ang Pangulo kapag may naayos na. Hindi ko alam kung ano sasabi niya maayos na lugar Gym ba yun or what? Oo. So kung talaga namang balak niya maimbita ang Pangulo, padala lang naman niya. Okay. Ang Pangulo naman ay open sa ganyan. Oo. So, ang sinasabi ni Mayor Lenny, isang proyekto na gusto niyang ipatupad, gawin sa kanyang sa kanyang munisipalidad or ito ay pasisinayaan ni Pangulo, parang ganun ba ni Pangulong BBM? Hindi ko maintindihan kung anong klase, pero last year yung napag-usapan na kung okay ba na makipag-meet sa Pangulo, sabi niya meron lang kaming aayusin dito para pag-ayos na imbitahin namin yung Pangulo. Sa kanya galing yun, nadinig ko yun sa isang interview Hindi pala mismo si Pangulo ang gustong pumunta doon at bisitahin. Ang Pangulo naman, kung basta may schedule, may schedule lang, walang problema sa Pangulo yan. No, well, alam mo naman, pag may ganong klaseng usapin, partner, siyempre, i-connect na naman nila yan dahil sa ang eleksyon sa 2028, hindi maiiwasan. Baka, ang iniisip, baka magsasani baka lagyan ng kulay. Oo, magsasani puwersa siguro. Huwag naman agad kasi siyempre kung kinakailangan naman ng naga ng anumang ayuda at maiimbitahan nila yung Pangulo. Pangulo naman basta na-schedule lang, pasisinayaan niyang Pangulo yan Oo. Hindi naman dahil sa pamumulitika. Huwag naman lagyan ng kulay nung kasi sa Pangulo naman walang kulay. Di ba? Basta trabaho. Mula Luzon hanggang Mindanao, kung kinakailangan ng presensya niya, pupunta naman ang Pangulo. Okay. Alright. Okay, partner, dito naman sa pagbasura ng impeachment kay Pangulong Bongbong, ano yung rito, reaction ng palasyo, partner? Mamaya pa yata mangyayari. Oo. So, sabi nga natin, kahapon, syempre kung ano man yung magiging desisyon na ng House of Representatives, hindi naman yan hawak ng Pangulo, no? At desisyon nila yan. Pero syempre, mas naisin ng Pangulo na makita talaga ng miyembro ng House na wala naman siyang ginawang anumang impeachable offense na matitrigger o siya magiging daan para sa isang impeachment sa Pangulo. At ang naisin ng Pangulo ay magtuloy-tuloy na yung kanyang pagtatrabaho. Although ngayon nagtatrabaho siya. Pero ibig sabihin, mag-focus na, no? Ang lahat sa issue ng ekonomiya para mas maiangat pa, no? Ng Pangulo at ng administrasyon na ito, yung pamumuhay ng bawat Pilipino. Focus lang sa trabaho. Oo. Sinasabi nga ng Pangulo, move on na. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Opo. Okay, natanggap na po ng Office of the Executive Secretary ang Consolidated Report ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa investigasyon
sa flood control anomaly. What's next? Anong aasahan rito? Nakuha na po ng Office of the Executive Secretary at mukhang mapag-uusapan nila yan ngayon. Mhm. Mm-mm. Ah, So, sa dami, hindi, parang makapal yata yung files, di ba? So, siguro, tignan natin kung hanggang kailan ito matatapos, pero pag-uusapan ito. okay, pag-uusapan tapos partner, ilalabas ba ng Pangulo ang magiging desisyon niya? Kung tungkol sa ICI, definitely oo. Malalaman naman Oo. nila kung ano magiging decision yan. Depende rin sa naging report ng ICI. Oo. So, after pag ito ay nakita na basa at pinag-aralan ng Pangulo at may desisyon, ibig ba sabihin tapos na ang mandato ng ICI rito, partner? Depende, partner. Hindi ko matatantya, hindi ko Oo. ma-speculate. Pero depende yan sa mapag-uusapan ni Executive Secretary Recto doon sa mga nakabasa at ng Pangulo. So ngayon, wala pa tayong masasabi kung anong pwedeng maging resulta nito. Mm-mm. Okay. Mapunta naman tayo rito sa, well, sa mainit na pinag-uusapan naman patungkol sa West Philippine Sea. May opinion ba rito ang palasyo? Lalo na ang nagdedebate rito yung mga mambabatas natin. Mm. Okay. Well, may opinion ba ang ano rito? May reaction ba ang palasyo, partner? Kasi ang napag-usapan diyan kung ano man ang nangyayari sa Senado, syempre wala naman hindi mapapahinto ng Pangulo kung ano nangyayari ang Oo. nadebatehan dito sa Senado Mm-mm. dahil nga nandiyan pa rin ang tinatawag nating separation of powers. Oo. Eh, hindi niya pwedeng diktahan kung ano mangyayari sa Senado. Oo. Well, about the Ah, resolution, walang ano yung palasyo, partner, 'di ba? Kasi yung resolution to condemn yung mga statements ng ano well, oo. oo. Pero Saka ano yan sabi nga natin kung ano man yung mapagdidesisyonan diyan ng Senado, hindi talaga saklaw siya ng mm. Pangulo. Pero siyempre ang Pangulo ang gusto pa rin, una ano bang posisyon ng Pangulo? Of course, ipaglaban kung ano man ang interes, karapatan ng Pilipinas, especially dyan sa West Philippine Sea. Binanggit na niya na he will not surrender even a Mm. square inch of our territory to any foreign power. So, pero nandun pa rin po tayo na kung tungkol sa mga bilateral issues, gagamit pa rin po tayo ng diplomasya. Mhm. Oo, Mm. oo. Kasi mukhang mas lalo doon nagiging mas lalong nagiging magulo at nalilito ang taong bayan ngayon. Well, Mm. sa iba't ibang mga opinyon ng ating mga mababatas, kaugnay nga rito sa pinaglalaban nating teritoryo. Nag-iisip nga ako, partner, ito take ko lang Oo. tayo kasi nagdidebate pa tayo dito tungkol sa usaping relasyon ng China sa Pilipinas, dumadaan pa diyan sa Senado or sa anumang forum, di ba? Minsan nag-iisip ako, sa China ba, nagdidebate rin ba sila? Mm. At meron din mga Chinese doon na pabor sa Pilipinas? So, minsan isipin mo gano'n eh. Kaya kaya Di ba? Samantalang tayo dito, pinabigyan pa natin ng oras yung mga ganitong klaseng pagdidebate at nagkakaroon tuloy tayo ng paghahati-hati ng opinyon. Di ba? Parang mas nakakaapekto siya mm. sa mga ibang Pilipino na naguguluhan. Bakit? Di ba? Parang ano ba talaga yung interest natin sa Pilipinas? Ano bang interest natin sa West Philippine Sea? Bakit nagkakaroon ng confusion? Mm. So, yun nga, tama naman, di ba? Minsan, nandiyan dyan na yung batas, pinirmahan ng Pangulo yung RA 12064 tungkol sa ating maritime zones na within jurisdiction ng Pilipinas. Pero bakit nagkakaroon pa ng usapin na parang walang coordinates, walang mapa, na alam naman lahat na natin kung ano ba yung pinaglalaban natin. So, ba't nagkakaroon pa ng pagdidebate? Tama naman din, nadinig ko si Commodore Tariela na nabanggit din at pag-usapan yata nila ni Supreme Court Justice Carpio na ang patungkol sa interes ng Pilipinas, hindi ang pinagdidebatihan between and among Filipinos. Mhm. Kumbaga, isang goal lang ang Pilipinas nang naaayon sa batas, naaayon sa international laws, naaayon sa UNCLOS. So, nakakapagtaka bakit
sabi nga nila, ba't parang pinahihina pa ng iba Mhm. yung interest natin at yung kaalaman natin na nagugulo pa. Oo. Dapat nga sana dito pinapakita natin walang kulay, 'di ba, ng kahit anumang partido, politika, nagkakaisa tayo. Yes, kung ano man yung, kung ano lang naman yung nasa batas, kung ano yung Oo. nabanggit sa arbitral ruling, kung ano yung nasabi sa UNCLOS, kung sumusunod lang tayo dito at kung ano yung nasa batas Mm. natin, tingin ko walang dapat na maligaw. Oo. Mm. Well, tama nga partner. Ako din paminsan paano ang China paano nila, 'di ba? Ipinaglalaban itong usapin sa teritoryo ng West Philippine Sea. Oo. Mm. Kung tutusin dapat nga bilang mambabatas kayo yung luminaw dito nung naayos sa ano yung may hawak tayo. Mm. Hindi tayo mag-iimbento ng anumang klase ng dashline or what. Pero kung ano yung meron tayo at ano na yung lugar na na-occupy na ng Pilipino, eh, ipaglaban nyo na yan. Mhm. All right. Mm. Okay. Partner, dito naman tayo kay Mary Jane Veloso. May parawagan siya na sana daw tuluyan ng mapalaya siya. Mm. Ito ho ba'y nakarating na kay Pangulong BBM? Yung kanyang panawagan, partner? Ang huli kong nalaman ay hinihintay yung, kasi parang may nakita tayong yellow pad na letter eh. Yeah, oo. So hindi ko alam kung yung letter na yun ay pinarating sa Pangulo. Okay. Kasi yun yung sinabi na sana makarating sa atin kung ano man yung letter na yun at maaaral naman yan. Mm. Oo. Mm. Oo. Kasi 'di ba 2024 pa tama ba nung makabalik siya sa Pilipinas dahil sa tama ba partner? Panahon ba ni PBBM 'yan? Nakabalik si Yes. Okay, Oo. ganito yan. Nung ipinaglaban si Veloso, panahon niya ni Pinoy. Okay. Pero kumbaga na differ yung pagpataw na parang death penalty, right? Mm. So pinaglaban niya ni Pinoy, panahon ni dating Pangulong Duterte, ang sabi ng Pangulo, go ahead with your laws. Mhm. Kung kita yan o di bitay. Mhm. Ganon yung kay Pangulong Duterte kasi Okay. batas nyo yan. Parang hindi kami makikialam eh. Batas nyo yan eh. Go ahead with the death penalty. Mhm. Parang ganon yung sitwasyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So medyo nawala ng pag-asa. Pero nung pumasok si PBBM, inilaban yan ulit Okay. si Mary Jane Veloso. Inilaban siya at dahil naging maganda naman ang relasyon, 'di ba? Sa nasabing bansa, yun, napagbigyan na mapauwi si Mhm. Mary Jane Veloso dito sa Pilipinas. At hindi na ipinatupad yung parusa. Oho. So, yun yung nangyari. At masayang-masaya tayo dahil nga, kumbaga, naipaglaban, naihabol Mm. ni Pangulong Marcos Jr. na mabigyan ng pag-asa muli, no? Itong si Mary Jane Veloso. Oo. Okay. Alam ko dati natalakay natin ito sa usapang batas eh. Okay, yung jurisdiction na ngayon sa kaso ni Veloso. Well, dito sa kahilingan niya, pwede ba na, Pilipinas na lang ang magdidesisyon na kung gusto natin mapawalang bisa, tuluyan ng mapalaya siya? Or kailangan pa rin, sumangguni o magpaalam doon sa Indonesia? Actually, partner, no, yan ang pag-aaralan at tingin ko kapag nakita naman at nabasa yung hiling ni Mary Jane Veloso, Oo. aaralin ito na kung pwede dahil ang nadinig ko ay yung jurisdiction dito ay ibinibigay na sa Pilipinas. So titignan pa rin kung meron bang ma-offend, meron bang malalabag, kung pwedeng ang Pangulo na solely Mm-mm. ang mag-decide, factors kung ano yung pwedeng ikonsidera para sa hiling ni Mary Jane Veloso. Oo, kasi ang kanyang rito partner, parang ang kanyang request sa sobrang tagal na niyang nasa kulong o nakakulong at na hindi niya nakita na lumaki ang kanyang mga anak at may edad na rin yung kanyang nanay. So, Partner kasi oo. ganito yan, okay naman, maganda naman yung hiling.
Pero siguro, hindi ko pa nakikita mga partner, no? Mm. Hindi ko pa nabasa, hindi ko alam yung pinaka-sitwasyon ni Mary Jane Veloso. Oo. Pero syempre titingnan din ng Pangulo ano magiging epekto nito sa ibang mga nakadetain, 'di ba? Opo. Baka baka 'pag mapagbigyan ng isang tao, lahat na lang ng lahat na lang ng Pilipino na sasabihin nila wala silang kasalanan, humiling din si Pangulo sa Pangulo ng ganito, Mm. 'di ba? So tatantyahin ng Pangulo kung ano yung nararapat dito para maging maganda naman ang resulta kay Mary Jane Veloso. Oho. Okay. Doon naman sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, partner, kasi may mga pinost siya na parang may bakad na colostomy. Saan nakuha niya yung... Napakinggan mo pa ba yan? Hindi na yan pinakikinggan. Alam mo namang fake news peddler yan. Diba? Okay, ganito yan ha. Oo. Binabanggit niya, colostomy bag. Oo. Diba? Partner. Oo. May Nakita niyo naman pinakita pa siyang live. picture na may Kaya mga... ito nga, partner, the reason why sinasabi niya yan, may pinapakita siyang picture, nang iintriga na naman si Inday Harry Roque. Oo. Hindi maganda yan kasi meron na naman siyang pinapakita sa taong bayan na pinapalabas niya may malubhang karamdaman ng Pangulo Oo, o kaya oo. nakuhaan. O hindi ba napakasama ang ugali? Diba? Ang sama, bilang Pilipino ka, nang iintriga ka sa Pangulo para lang maiangat, diba, ang iyong poon, Mm-mm. ang iyong iniidolo na si Vice Presidente. Hindi magandang ugali 'yan kasi nakakasira ka sa bansa. Mm-mm. Nakakasira ka sa imahe ng Pilipinas dahil sa pagiging fake news peddler niya. Unang-una, kung napanood niya ng live, no, nila-live naman yung event na yon or kahit mag-team replay siya, makikita niyang itinaas ng Pangulo ang kamay niya dahil nagkakaway siya. Oo, oo. Lumabas lahat yung parte ng kanyang tiyan, pati yung pantalon niya, pag-angat niya, alam mo naman yung kanyang polo Oo, partner medyo yung maigsi. barong polo Oo. niya 'Di ba? Hindi yun mahaba nakahanggang bewang lang. Pag-angat niyang kamay niya pareho, kita mong wala. Mm-mm. So yung pang-iintriga ni Inday Harry Roque, talagang malisyoso. So yung mga taong ganyan dapat hindi na nga yan pinakikinggan. So, ibig sabihin, edited to, yung picture. Eh, Namin. kung di man edited dyan, yung live niyan, makikita mong kumaway siya. Oo. So yung ginawa niya yung ganyan, malisyoso. Nilagyan Fake lang ng mali news. siya. Fake news siya. Oo. So kaya yung mga taong ganyan, hindi yan pinakikinggan, hindi na yan pinaniniwalaan. Lahat ng sinabi niyan, fake. Oo. Okay, partner, dito naman sa paghahanda no, na ginagawa ng ating bansa sa ASEAN. Malapit October. Ano na ba yung mga nakalatag dyan? Gaano na ba kahanda yung pagtanggap natin sa mga lider ng iba't ibang bansa? Partner, naghahanda talaga. Sabi nga natin, last year pa bago pa tinanggap mismo yung chairmanship, yung chairship. Mm-mm. Prior to that, dahil alam naman natin na tayo mag-host, naghahanda na yung Pangulo. Ito, last year pa. Oo, oo. So, handang-handa na Yes, para naghahanda. tayo. Alright, partner. Maraming salamat sa oras. Alam ko, napaka-busy ka. Thank you sa iyong oras, partner. Salamat, partner. Maraming Happy- salamat po sa ating mga kababayan. Kong Hefa Choi. Yes, Kong Hepatsoy. Thank you very much. Mga kasama, Yusek Claire Castro, Palace Press